Hindi, ang mga taong dinidipin ko mga my guys, ang mga taong dinidipin ko, hindi ko matanggap-tanggap. Alam mo yung takakita mga my guys, hi! Yatay! Ikaw man ang laman ng ano dahil sa group chat. Saan kayo na ano, nabikil sa akin? Dahil ba sa pagpanday-panday ko sa bubong namin? Pagpintal-pintal ko, pagbablog ko, pagbibikini ko, na ayaw niyong tingnan, tapos panood kayo na panood. Dito kayo sa harapan ko, sayang-saya niyo, tawang-tawa kayo, mga hinayo pa kayo. Kung hindi niyo ako gusto, please, block me. Yun lang kasimple. Huwag kayong manood sa buhay ko. This is me, I don't need to change my life. Yung sarili ko para sa inyo. Oh. Hello guys, good morning. Magko-comment ako doon sa sa isang vlogger na Pinay na nakapag-asawa siya ng kano doon sa Amerika. Yung ewan ko kung kilala nyo. Medyo sikat din naman siya kasi malaki naman yung viewers, yung followers niya, mga around 3.4 million. Ganon. Tapos may dalawa ata siyang account. Pero yung pinakauna niyang account is the Williams family. Ang asawa niya is Amerikano, nakalbo, tapos siya is Korean ng babae. Okay, so ngayon nag-live siya siguro mga 1 hour ago. Ang live niya ganun nga yung live niya, di ba? Yung pinakita ko sa inyo. So, yung na-experience niya ngayon is na-experience ko din yan dati. Kaya ngayon wala ako ni isang friend na mini-meet every week, hindi kagaya noon na every week or every day may mga ka-chat ako, andyan ako sa grupo. Kasi nga na-experience ko din yung ganun, yung parang ang ganda ng pakikitungo nila sa iyo sa harap mo. Oy, ang ganda mo. Pag nakita kayo is, oy, ang ganda naman ng damit mo, ang sexy mo naman, yung ganun. So mafe-feel mo na parang komportable ka sa kanila, di ba? Tapos meron pa diyan minsan na may babae pa na tahimik, smile lang siya. Tapos at the end of the day, malaman mo, yun pala siya yung pinakademonita. Yung pinakamatahimik sa grupo nyo guys, siya yung pinakalider. Tandaan nyo yan, wag kayo magtitiwala sa mga matahimik na tao. Kaya nga sabi ni Inday Larini sa The Williams family, yung vlogger, mas mabuti pang magtiwala sa mabunganga kaysa naman sa taong tahimik. Ganun yun, tama yun. Kasi yung taong tahimik, yung kasamang ugali niya is andun sa loob, hindi sa labas. Saka yung mga matahimik na tao, traidor yun. Tandaan mo, wag kayo magtitiwala sa ganung tao. Kasi minsan lang yan sila magsalita, minsan lang yan sila magtama-tama sa buhay, pero minimake sure nila na talagang tatamaan ka. Kaya wag kayo magtitiwala. Kaya yun yung isang dahilan dati na hindi na ako active sa grupo namin. Dati noon, nasa grupo din ako dati din. Pero kaya lang ayoko yung ang ganda ng pakikitungo nila sa iyo sa harap mo. Pagkatapos niyan, ang ending, meron pala silang isang GC. May GC pala sila na ikaw yung pinag-uusapan nila, yung lahat ng mga hindi magagandang mga salita, backstab words, doon pala sa JC, yung pinag-uusapan ka pala. Tapos ngayon, doon sa JC nila, malaman mo na may traidor pala. Tapos lahat ng mga pag-uusap nila, sinend sa'yo. Sakit nun, di ba? Mas pinaka-traidor yung nag-send sa'yo. Di ba? Yun. Pero minsan, it's good to know na meron din concern about you na hindi mo alam na yung pala ginagawa sa'yo, di ba? Yung parang binibigyan mo sila ng attention, nag-effort ka, ganun. Tapos sa the end of the day, ikaw pa yung masama. Hindi ko alam kung bakit minsan may mga tao na insecure sa'yo na wala ka namang ginagawa, di ba? Yung parang threaten yung presence mo sa kanila, yung ganun. Di ba? Na-experience mo. Yung parang pagpasok mo palang, pagdating mo palang, threaten na sila sa'yo. Oh, ganyan naman. Di ba? Siguro yung aura mo, lakas ng vibe mo, di ba? Meron mga ganung tao, yun. Yung mga ganung tao, siguro yung mga maedad na, yung walang boyfriend, walang asawa, yung walang kapansin sa kanila, yung kulang sa pansin, kulang sa attention, yung mga hindi masaya sa buhay. Yun lang guys, ingat kayo sa mga matahimik na tao. Okay? Bye!